Hello mga bebe loves ko! Medyo dark siya tignan dito sa camera na to. Pero pag natamaan tayo ng ilaw, ganyan siya guys. Para siyang glow in the dark. Char. Katapos lang natin mag-vacuum guys. Alam niyo mga bebe ko, bumili si Daddy Scott ng vacuum. 5-star yung vacuum natin guys. Tingnan nyo yung kauna-unahang style ng vacuum. Mas gusto ni Scott to gamitin. So, kasi yung una namin vacuum, na yung gano'n na disaksak yun, tapos dechargeable pala yun. Binigyan na namin kila Mamindad para hindi sila hirap ba na in case na kailangan nila anytime. So, binigyan namin yun. Tapos, bumili na lang kami nung ganito guys, yung unang-unang style ng vacuum. O, diba, sang ka pa? Ayan, basta importante, malinisan ang bawat sulok ba ng bahay. So, very, satisfied na kami sa vacuum na to guys. Hindi kasi kami maarte sa mga gamit sa bahay. Like, as long na nagagawa niya yung trabaho, nagagawa niya yung gusto mong mangyari, ay super satisfied na kami ni Scott, mga bebe ko. Anyway, this is second day ba to? Kahapon ba ako nagpabuhok? Yeah, this is our second day. Sabi niya wag ko daw paliguan ng 4 days. So, papaliguan. Where's Dad? Hi, my princess. Papa, where's Daddy? Daddy went to check the car to get some... Let's go to the shop. Oh, Daddy went to the shop. Where are you going? Yung anak ko guys, cute. Hmm? Ah, thank you, my princess. Mag-lip tint muna tayo para nagbuka na tayong tao, guys, sa ating mukha earns. Ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to na papamper yung sarili natin. And then next na kasi nagpa-nails na tayo, nagpa-shilak na tayo sa paa. So, ang gagawin ko na lang last ay yung extension, eyelash extension. Para pag ipaparetouch ko, mas mumura siya pag iparetouch pag nasa Pinas ka, di ba? Doon ko siya ipaparetouch, ipapadagdag pag yung nag-i-start na siya mag-fall, at saka mura sa Pinas. Pero dito guys, ang babayaran ko, it's $60. Sa eyelash extension. Sabi ko yung pinaka-simple lang. Hindi na yung masyadong mahaba. Ayoko yung masyadong, alam mo yung masyadong mahaba na parang pusa. Or lion. Lion ba? Or hindi, kalabaw. Di ba yung mga kalabaw? Ang ganda ng pilik mata ng mga kalabaw, guys. Kasi naalala ko may kalabaw kami dati. Ako sa kami ng bukid. Gandang-ganda ako sa pilik mata ng kalabaw, guys. Ano ba naman yan? Kinumpara ko yung mukha ko sa kalabaw. Nakaka-lorks. So, marami na kain sa Kathleen ng adobo. And, ipakita ko sa inyo yung bag ko, guys. So, for disclaimer, yung bag ko ay i-ano ko siya, i-flex natin. Ito yung bag natin, guys, na hinulug-hulugan ko kay Ate Marilo. Alright? So, sa mga inggit, pikit, kasi may nag-comment na, ding, oh, alam mo yun, yung asarang, ano ba yun, asarang, di ko alam kung ito yung tinutukoy niya, but, pag inggit, pikit na lang, oh, diba? Ba't ka naman mainggit, guys? Second hand na nga lang to, mainggit ka pa, mainggit ka dun sa mga bonggacious, ang ano talaga. Anyway, prank, ano na naman tayo. So, ito yung pinakaunang, labas, yata o pinakauna ba? Basta, yeah, the pinakaunang labas ng Neverfull GM Damier. No, Ebin. Tama. Kasi yung lining niya sa loob, ganyan guys. Kasi yung bago ngayon, kasi nag-watch ako ng reviews, yung bago ngayon walang ganito. Wala siyang lining na LV na ganyan. So, yun ang pinagkaiba. And, ano pa ba pinagkaiba? Ito para siyang muted o para siyang blur or matte. Hindi siya matte. Tama ba yung pagka-explain ko? Kasi nakita ko dun sa pinanood ko guys ng comparison ng the very first version ng labas ng ganito nila at saka dun sa bago ngayon. May pagkaiba yung kulay. And what else? Basta yun na yun guys. Kung meron kong makaligtaan na ma-explain, i-search nyo lang sa mga interesado.
But this is how it looks like. So, nag-decide na ako na ito na yung gagamitin natin na magta-travel. Hopefully, God's will. And ipapakita ko rin sa inyo loob nito sa next video natin kung maasikaso ko siya. And what else that I can actually share with you. Itong scarf pala, binigay ito sa akin ni Bebe Ana. Very cute. Yung tupi niya guys, nahalata. Kasi yung pagpapadala sa akin, tinupi natin Marilo. Pero hindi, okay lang yan. Kasi masasana yung bag. Kailangan lang. Kaya nga meron tayong organizer guys. Na binili ko sa Temu. Ayun yung organizer ko. Bag organizers. Bag organizer. And, so yan ang ating pang bag na. Tapos, papatungan ko siya ng scarf ko. Yung scarf ko sa airport, no? Kasi minsan sa airport, diba, may lamig. O sa airplane, yung simoy ng, amoy ng aircon, yung aircon nila, minsan malakas. So, itatakpan ko yan, para naman kahit papano, safe. Yung loob ng bag. So, ganyan siya. Tatakpan ko lang siyang ganyan, pag hindi ko siya gagamitin. Ipatong ko lang yung scarf ko sa pinakataas niya. But, yeah, na-share ko lang sa inyo, mga bebe ko, yung ating, bag. Ha? Ayan siya. I like it because I got the GM. Perfect talaga siya pang travel. And maganda siya sa aking height. Perfect siya sa height. Kasi, parang sakto lang yung takip niya sa side. Ganyan. Ayan. Tapos marami kang malalaman. Kasi kasya pa dito yung camera ko at saka yung laptop natin sa isang bag na. So, diba? Ngayon guys, sobrang bago pa siya. O, diba? Bagong-bago pa siya mga bebe ko. As in, parang hindi siya nagamit. And, yung kanyang, ayun, yung kanyang code. Nandito guys, yung code niya. Ayan o, yung pinaka-code niya. Ayan, tapos, ang ganda yung lining niya. Walang cracks, walang anything, wala siyang crackings, wala siyang hiwa, na alam mo yun, na bukas, o wala siyang, as in talaga, wala guys. Ano yan, shiny niya nung lining niya sa taas, itong mga to. Yung mga ganito niya, hindi yan cracks mga bebe ko ha. Lining niya, kayan. Paano ba explain? Hindi yan cracks mga bebe ko. Kasi nagamit na siya, lining. Ayan. Lining niya, walang cracks, bagong-bago. Walang cracks dyan, kasi ano niya yun. Oh. Kita niyo, walang cracks. Kaya ko to ni-mine kasi ni-make sure ko talaga. Nagpasan ako ng picture. Saka si Atya, saka si Ate Marilo, sinasabi niya talaga pag may mga flaws ang binebenta niya. So, nung sinabi niyang I just hurt myself for that. Class A, which is yung Class A, that means bagong-bago. Kaya yun. Ang ganda. I'm very happy naman guys sa very first Louis Vuitton tote natin. And this will be my forever, ano natin, no? Hindi naman sa pagmamayabang guys. Kasi second hand to mga bebe ko. So, kayang-kaya nyo itong bilhin. Tapos ako pa, inano ko pa nga to, hinulugulugan ko pa to, sangka pa. Kaya ayokong bumili sa Louis Vuitton ng mga bago ngayon or mga brand new. Kasi sayang ang pera guys. Parang yung ganito nila ngayon na GM, yung GM nila ngayon nasa 3,000 something, 3,300 yata yun. Diba ang mahal-mahal? Sabi ko parang, oh my God, para lang sa bag na yun, ganun yung presyo. Tapos gagamitin mo lang. Pero yung second hand na mga vintage o yung mga bagong labas, tas bago pa, pre-love, dun kayo guys. Para sa akin lang naman, para hindi sayang yung mga pera nyo or parang, pero kung may pera ka naman, why not coconut? Pero kahit na may pera ka siguro or ewan ko na lang. Siguro pag nanalo na lang tayo ng loto guys, dun tayo mamimili. ng mga brand new, ng mga, kasi, pero pag ipunan mo naman, kung pag ipunan mo naman siya, tapos at least alam mo na parang pinag-ipunan mo siya, tapos parang hindi ka nasasayangan na yung monthly salary mo or ano, kung pinag-ipunan mo naman siya, okay lang din naman kasi parang hindi naman siya biglaan. So, iset aside mo lang yun. Pag kumpleto na yung pera mo, dun mo na bibilhin, no? Or basta wag ka na lang gumamit ng credit card kasi grabe guys, my God. Diba? Ako wala akong credit card eh. Ang gamit ko lang yung isang card ko lang guys, yung work
Sa work ko, saka yung savings ko, isa lang yan. Sa spending ko, isa lang yan. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo mga bebe ko. Walang mag-bash ha, or pag-inggit pikit. Huwag na kayong mainggit, guys. Kasi, ano lang naman ito. Second hand na nga, pre-love pa. Hinulug-hulugan ko at proud ako na sasabihin sa inyo na hinulug-hulugan ko siya. Proud ako na bumili ako ng pre-love bags. Proud ako na na nilalaybay ko siya. Alam mo yun, kasi walang masama sa laybay, walang masama sa hilug-hulugan, walang masama sa pre-love, walang masama sa pre-own. Alam mo yun. Tapos kung alam mo naman gumastos o paano mo iwaldas yung pera. Hindi kasi yung basta-bastang iwaldas mo ng minsanan. Parang wow, parang hindi ko kasi siya ma-justify hanggang ngayon. May gusto nga akong bag, guys. May gusto akong bag. Matagal na yun. Muntik ko na nga yun na piliin para sa palwagan. Kasi ang palwagan namin dito, guys, either cash or luxury. So, ano na ako ng luxury. Gusto ko to, magdadagdag na lang tayo. Pero sabi ko, parang hindi ko pa rin siya ma-justify yung presyo niya. So, bumalik ako. Sabi ko, sis, wag ng bag. Wag ng luxury bag. Ano na lang, gold. So, kaya nag-gold tayo, guys. Pinili natin yung gold. Kasi pag pipilian mo sa palwagan namin, either sa gold, the real gold, 18K, 22 or 23, 24. 18K, 22 or 24. Or diamond, or luxury na bag. So, yun. Siguro one day, mali natin, one day, makaroon tayo ng brand new talaga na hindi naman ganun over the top yung presyo, pero yung sakto lang. Ayan, guys. So, yung mga bebe ko, wag naman kayong mag-bash, or wag naman kayong guys. Naku naman. Pre-love na nga, tapos sinuhulug-hulugan ko pa, tapos ikaiinggit mo pa. How much more na siguro pag bumili ako ng mga pag bumili na ako ng mga brand new, no? Baka grabe na yung galit mo sa akin. Alam mo yon na parang nagkasala tayo. Ako sa'yo ng bonggang-bongga. Ito yung para sa hater ko, guys. Na binlock ko siya. Na may nag-comment kasi sa akin sa vlog. So, how much more na siguro pag ang i-flex natin ay yung mga brand new ng mga luxury, no? Baka mamamatay na siya sa galit sa akin o sa inggit. Kasi yan nga lang, pre-love na nga, second hand pa. Galit na siya sa ko. Bash na siya sa ko, guys. Sa vlog natin. Diba? So, kaya nga sabi nila, pag inggit, pikit daw. Ewan ko baga, guys. Grabe ang toxic ng ang mga Pilipino, no? Toxic ang mga Pilipino style, no? Nakakaloka. Kaya nga, very fortunate na yung mga sa ibang bansa kami nakatira. Kasi pag sa Pinas, guys, kaliwat kanan, mga chismosa, mga marites, no? Nasa harap mo pa yung marites, tutuklawin ka na, no? Meron pa, yung mga sarili mo ng mga pinsan, ayan. Minamarites ka pag nakatalikod ka. Pero ako, guys, wala na akong pakialam. Bahala na sila sa buhay nila. Basta ako, mahalaga, wala tayong tinatapakang tao. Hindi ako pinapakain. So, wala akong pakialam sa mga taong nagbabash o sa mga taong gumagawa ng istorya tungkol sa akin o sa mga taong ayaw manood ng vlog. Walang pakialam, guys. Basta ako masaya. Masaya kaming pamilya. Masaya kami ng mga nanay ko, ng mga kapatid ko. Tapos, masaya ako sa trabaho, masaya ako sa lahat. Pero sa mga taong either kilala ko or not, wala akong pakialam sa kanila, guys. Kung wala akong pakialam kung ano yung masasabi nila kapag nakatalikod ka or sa mga hater or basher ko dyan, wala akong pakialam sa inyo, guys. Kaya, magsawa kayo sa mag-bash ng mag-bash dahil wala akong pakialam. No? Basta ako masaya. Ano ba yan? Basta ako masaya. Kaya dapat maging masaya na lang din kayo sa buhay nyo. Siguro yung mga ganyan tao ay hindi nga talaga sila masaya sa buhay nila, no? Or meron talaga yung mga taong sobrang inggit sa'yo na hindi mo maintindihan kung anong dahilan. Kaya lahat na lang ng ginagawa mo sa sinasabi mo ay mali. Alam mo yun? Kaya toxic, guys. Mga Pinoy lang ang kilala kong ganyan. Mga ibang lahi dito sa Australia, wala akong kilalang ganyan, guys. Wala. Kaya very strong yung namin. Ako, very strong ako kasi wala akong pakialam na sa mga ganyang bagay. Yung mga, alam niyo yun? Ba't pa tayo napunta sa
ano yan, sa ganitong topic, no? Anyway, nag-take away si Scott kanina sa seafood ng kanyang dinner. Ang sarap. Ano, snapa. And then ako naman, magsasamon ako and beans. Si Kathleen ay marami na siyang nakaing adobo. Kasi nag-adobo tayo guys ng belly at saka chicken wings. And then, sinambayan ko siya ng konti para kumain siya. Marami rin siyang nakaing prutas. Nag-banana siya, nag-mango siya. And, ano pa ba? Yun lang mga bebe ko. And, bumili rin si Scott na paborito ko. Ano guys, tinapay. Yung ganito ko sa bread top. Yung parang siyang croissant, pero yung loob niya may cream na butter. And, thin slice low GI. Ayan, yung ating, nagustuhan ko siya guys. Pero bread to ni mommy ni mommy-in-law. Low GI kasi si mommy-in-law, diba? For mga taong mataas ang sugar. Pero ako, wala naman ako mataas na sugar. And si Scott, and si Kathleen. Pero, ito na yung bread namin since natikman namin yung bread ni mommy. Masarap siya guys sa Baker's Delight. Okay? And then, ito. Yung isang flavor. Ganito siya, style sa bread top. Chocolate naman yung loob. Sarap niyan. And, ito, pangkape mamaya. Kasi nagpakape ako guys paggabi. And, sobrang kapagod sa work yung anak kong cute-cute. Nagbabasa siya ng libro. Mahilig si Kathy magbasa ng libro eh. And, ano pa ba ang kailangan kong sabihin sa inyo? Yun lang guys. Huwag nyo ko ibasa. Na-share ko ha. Na-flex ko yung ano natin, bag natin. Alam nyo naman guys, ang Mami Julia, first time natin, diba? Magsimula muna tayo sa mga pre-love. Malay mo, one day, magkaroon tayo ng brand new. Pero hindi ganun kamahal yung ano niya, yung presyo. If kailangan ko. Or reward ourselves, no? And, ito nga pala, na-share ko ba sa inyo itong kwentas na to, guys? Ito yung binili ko kay Sis Yoli. Tiffany inspired, back-to-back siya. 18K. Ito din kay Sis Yoli din tong 18K na small paper clip, pang layer. Maganda siya guys, pang layer. Yan lang yung ginagamit ko sa work. And, later, kausapin ko ulit si nanay kasi binuksan na nila yung, halos tapos na yung ano guys. Halos matapos na yung bahay. Kasi ma-upload na yung, salamat sa mga nanood sa update tungkol sa bahay. Oh, sino tong Rowena? Sino to? Ay! Si Ate Rowena pala yung teacher. Kasi gusto kong kumuha ng certificate 3 guys pag uwi ko ng Pilipinas. Sa work ko ngayon. Masaya na ako sa work ko ngayon. So, yun guys. I think I'm gonna close the vlog. Konting kwentuhan lang tayo. And then, yun. O, si Claire tumatawag. Balikan ko kayo mga bebe ko. And thank you so much for watching nga pala. Magtupi muna tayo. Ayan o, yung pantulog. Thank you so much for watching. Please like and subscribe mga bebe ko. And see you in our next one. Bye-bye.